May hawak umanong ebidensya si Senator Ping Lacson na kontrolado ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga operasyon ng DPWH sa Taguig. Kabilang sa mga nadiskubre rin umano ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa lungsod na umaabot ng mahigit 30%. May report si Ian Cruz. Sa bangayan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Kaya tuloy daw ang paglalantad niya ng mga anomalya sa Taguig. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkukumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing we are worse than Bulacan. No, napakalaking ba yung pondo sa Bulacan sa isang distrito lang yon, times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo kasama naman diyan mga kalye, kasama diyan mga multi-purpose buildings, school buildings, at sa Taguig makikita nyo gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Kasi pag hindi sumunod yung district engineer, pinapalitan. At saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga. Kaya yung district engineer, parang tau-tauhan. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga informante, nabuo na nila ang money trail kaya sinimulan na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Dokumentado lahat ito, hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID, kumpleto yon. Meron kaming progress billing, may mga petsa yan, kumpleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ng tanggapan ni Lacson para suportahan ang alegasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng dalawang kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng kontraktor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa kontraktor B. Malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Sinisikapan ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ian Cruz, GMA News!